Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay, ang salitawa. My dear brothers and sisters, we are now on the 15th Sunday in Ordinary Time. Mga kapatid, huwag po nating kakalimutang magdasal at magsimba. Tampok po sa ating Ebanghelyo ngayon ang isa sa mga pinakagusto at tanyag na talinhaga o kwento sa ating Ebanghelyo. Ito ay ang talinhaga ng mabuting Samaritano. Kadalasan po ang pagninilay sa linggong ito ay tungkol sa sino ba ang aking kapwa at paano ba ako magiging mabuting kapwa sa aking kapwa-tao. Subalit nais ko po kayong samahan sa pagninilay na ito at tignan kung ano nga ba ang kabutihan at paano ba tayo magiging mabuti. Ang ginamit po na adjective sa talinhaga ay mabuting Samaritano. Kaya titignan po natin ang kabutihan. Ano ba ang kabutihan at paano ba tayo magiging mabuti? Titignan po natin ang kabutihan sa tatlong anggulo sa ating pagninilay ngayon. Una po, ang kabutihan ay kalooban. Goodness, my dear brothers and sisters, is a matter of being. And so, goodness speaks about who we are. In the book of Genesis, God created everything good. Kaya po pinapahayag sa atin ngayon na lahat ng bagay ay nilikhang mabuti ng Diyos. Walang nilikha ang Diyos na pangit at masama. Kaya po ang kabutihan ay hindi bago sa atin. Hindi tayo banyaga sa pagiging mabuti sapagkat nilikha tayo ng Diyos na mabuti at ang ipinula lamang ng Diyos sa mga puso natin ay kabutihan. Ito rin ang pinapahayag ng ating unang pagbasa ngayon. Moses tells to the people that the word of God is not something far from them. It is near them. God infused the word of God in their hearts, and exactly that is what goodness is. Goodness is something infused in us. Goodness is inherent to us. Nasa puso natin ang kabutihan. Kaya po, bilang nilikha ng Diyos, tayo'y mabuti at dapat mabuti lamang ang ating ipinapakita o lumalabas sapagkat kabutihan ang itinanim, ipinunlan ng Diyos sa puso natin. And so, this reality, this truth, would also lead us to the realization that everyone deserves to be loved, to be treated with goodness, because all of us are created by God in goodness and with goodness. Kalooban, nasa atin ang kabutihan sapagkat nilikha tayo ng Diyos na mabuti. Pangalawa po, ang kabutihan ay hindi lamang kalooban pero ito'y ginagawa. Goodness entails also action or doing. Ang kabutihan ay hindi lamang nasa atin pero dapat itong ginagawa o ibinabahagi sa ating kapwa-tao. Kaya po sa ating Ebanghelyo ngayon, nang tinanong ng scholar of the law, what must I do to inherit eternal life? Jesus at first said, what is written in the law? You are a scholar, you know the law. And the scholar of the law mentioned some of the laws. And then he was not satisfied yet. He even went farther and
and asked Jesus, "But who is my neighbor?" And then Jesus narrated to the scholar of the law the story or the parable of the Good Samaritan. And here, Jesus, at the end of the parable, asked the scholar of the law, "Who do you think among the three is the neighbor to the victim of the robbers?" And the scholar of the law said, "The one who treated him with mercy." Or some would translate it compassion. And so if goodness is a matter of also of doing or action, then doing good in our parable means treating other people with compassion. Ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa o ang pagiging mabuting kapwa ay yung ating pagpapakita ng awa sa ating kapwa. And beautifully, the word used is compassion. And compassion doesn't only mean I feel you, but compassion from its root word or etymology, compatio, meaning with and to suffer. And so, to have compassion to our kapwa or neighbor is to suffer with our neighbor. And this would mean I do not only understand, I do not only feel what you are going through, but I will also act or do something to ease your problem, to help you in your situation. Kaya ang pagiging mabuti ay dapat ginagawa din sa ating kapwa. Goodness is a matter of action or doing. Panghuli po, at the end, Jesus throws the punchline. Sabi niya, "Go and do likewise." In these words of Jesus, we are reminded that goodness is not just being, it's not just an action or doing, but it is also our life. Goodness is meant to be lived out, to be practiced. In other words, kailangan ang kabutihan ay parte ng buhay natin, kaya ito'y isinasabuhay. At bakit natin isasabuhay? Kung titingnan natin, neighbor in Tagalog is kapwa. At yung kapwa would mean kaparehas. Yung kapwa tayo taga rito, kapwa tayo nurse, kapwa tayo nagdarasal, kapwa tayo Katoliko, parehas on the same level. And then, if you take the root word of kapwa is awa. And so if we put these two concepts together, we are kapwa or we do goodness to other people because kapwa tayong kinaawaan ng Diyos. Kaya yung tinanggap natin na kabutihan mula sa Diyos ay ang siya ring ating isinasabuhay at ibinabahagi sa ating kapwa-tao. Mga kapatid, isabuhay natin ang kabutihan sapagkat ang kabutihan ay nasa puso natin. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitaw Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.